Natapos ang ating last chapter sa Dandaden, kung saan dumating na ang hinihintay nilang Hayashi performer, na tutulong sa kanila sa pag-exercise sa Evil Eye. Sila ay tumugtog ng kanta, at nang umpisahan na nila ang exorcism ay may naramdamang kakaiba si Gigi. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Dandaden, at ito ay ang chapter 53 at 54. Nagsimula ang chapter kung saan may nararamdamang kakaiba si Gigi, habang nasisiyahan naman sina Momo, Okarun at Shiratori sa tugtugin. Pinagpapawisan naman si Seiko sa kanyang ginagawang ritual, habang biglang sumigaw si Gigi ng napakalakas at sinambit, na itigil niyo ito. Sinabihan ni Seiko si Momo, na pigilan mo si Gigi. Panatilihin mo ang iyong distansya, at gamitin mo ang iyong kapangyarihan. Agad namang sinunod ni Momo ang kanyang lola, at nang mahawakan niya si Gigi ay nakita niya ang alaala ng Evil Eye. Nagsalita namang muli si Gigi, na huwag niyo siyang paalisin. Huwag niyong patayin ang Evil Eye. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Gigi, habang sinaad pa nito, na nangako ako sa kanya na maglalaro kami ng magkasama. Gusto lang niyang magkaroon ng kalaro. Siya ay nakakulong ng mahabang panahon, pero kahit na ganoon, ang pangarap niya lang balang araw ay may makipaglaro sa kanya. Nagsanay siya sa pagsasayaw, at ngayon, sa oras na inakala niyang siya ay malaya na, papatayin lang ulit siya. Ang ibig kong sabihin, hindi ba sobrang nakakalungkot yon? Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Magiging maingat ako na hindi humawak ng malamig na tubig. Kaya pakiusap, huwag niyo siyang patayin. Huwag niyong wakasan ang buhay ng Evil Eye. Nagmamakaawa ako sa inyo. Pagkatapos magsalita ni Gigi, ay agad na kumuha ng fire extinguisher si Seiko at pinatay ang mga panggatong. Sinabi ni Seiko, na nagbago na ang isip ko. Huwag na nating ituloy ang exorcism. Tatanggapin din natin ang Evil Eye sa pamilyang ito. Nagulat sina Momo at Okarun, habang napasabi si Shiratori, na anong sinabi mo. Kinausap ni Seiko ang Hayashi performers, na pasensya na at nag-abala pa kayong pumunta. Maaari na kayong umalis ngayon. Sinambit ng vocalista, na ganun ba? Sige, nauunawaan namin. Sinaad ni Momo, na Granny, sigurado ka ba dyan? Habang sinabi ni Seiko, na narinig mo naman ang sinabi ni Gigi, ganito talaga ang kailangang mangyari. May isang bagay lang talaga akong gusto, kapag nagpapakita si Gigi ng ganong tapang. Sinambit ni Shiratori, na ano ngayon? Kailangan na ba nating bantayan siya habang buhay? Huwag niyo na akong isama dyan. Mahalaga ang oras natin, ayokong sayangin ito sa kahangalan niya. Sinabi ni Okarun, na kung ganun, pag-iigihin ko ang sarili ko para mapanatili ang kontrol sa Evil Eye. Kung magiging matibay ako para madaling kontrolin ito, kahit magbago ka, hindi ito dapat maging problema. Sinaad ni Shiratori, na pero ganun ba talaga Takakura, gagawin mo ang lahat ng iyon para sa kanya. Hindi ka na makakatulog ng tahimik. Magiging delikado ang buhay mo. Sinambit ni Okarun, na pero kaibigan ko siya, habang inakbayan siya ni Momo at sinabi, na sige, magpapalakas din ako. Mas magiging madali kapag dalawa kami. Nagsalita din si Shiratori at sinabi, na teka lang muna. Magpapalakas din ako, para pwede ka nang umalis dito ng tuluyan. Sinabi ni Momo, na kung akala mo ay kaya mo, sige lang at subukan mo, habang sinaad ni Shiratori, na gagawin ko talaga, pangit na baka. Napaiyak naman si Gigi at sinaad, na Okarun, hayaan mong bigyan kita ng isang yakap. Bigla namang bumuhos ang ulan na napansin ni Seiko, at tinawag niya ang ating mga bida na mga mangmang. Mainit na tubig, ngayon din. Si Gigi ay agad na nagbago patungo sa Evil Eye, at ang kanyang damit na suot ay napunit. Sinuntok din niya si Okarun, na naging dahilan upang lumipad ito at bumunggo sa bahay ni Momo. Nagulat naman ang mga Hayashi performers sa nangyari at sinabi, na aalis na kami, pakikontak na lang ulit kami, kung kailangan nyo pa ng tulong sa iba pang bagay. Pagkatapos nilang maibalik si Gigi sa normal, ay napayose si Seiko at sinabi, na sige. Maraming salamat sa tulong nyo, habang sinambit ni Momo, na baka kailanganin namin kayo kaagad kaysa sa inaakala nyo. Granny, magiging malamig na niyan sa ating bahay. Sinabi ni Seiko, na bumili kayo ng mga cardboard sa supermarket. Pagkatapos ng ilang oras, ay naayos na nila ang bahay ni na Seiko gamit ang mga cardboard.
Sinabi ni Seiko kay Gigi na ituwid mo ang likod mo at umupo sa posisyon ng Shiza. Kaunting kaalaman lang mga master, ang Shiza ay isang uri ng pag-upo ng pormal sa Japan. Sinambit pa ni Seiko na ituon mo ang lakas mo sa puntong nasa ibaba ng pusod mo, isiping may mga laser beams na lumalabas mula sa tuktok ng ulo mo at dumadaan sa mga daliri mo. Bigla namang tinulak ni Seiko gamit ang kanyang baseball bat si Gigi at na out of balance ito, habang sinabi ni Seiko na subukan mong hindi bumagsak kahit itulak, umupo ka na parang may mga ugat na tumutubo pababa sa lupa. Tinuruan naman ni Momo si Gigi at sinaad na ganito Gigi, ituwid ang likod na parang tungkod, subukan mong itulak ako kahit malakas, ayos lang sa akin. Agad namang ginawa ni Gigi ang nais ni Momo, at nagulat ito sa resulta dahil hindi ito bumabagsak. Sinabi ni Seiko na napakagaling kahit na dati ay nagrereklamo ka sa pagsasagawa ng ensayo na yan. Sinambit ni Momo na hindi ko kasi akalaing magkakaroon ito ng anumang gamit. Sinaad ni Gigi na sandali, may kinalaman ba ito sa kakaibang posisyon na ginawa mo noong elementarya? Sinabi ni Momo na oo, ito ang paraan para magamit ko ang mga superpowers. Sinambit ni Seiko na sa ganitong estado lumalabas ang chi ng isang tao, kung maaabot mo ang estado na ito, makakamit mo ang iyong spiritual na lakas, at ang iyong spiritual na lakas ay hindi biro. Kung makakaya mong kontrolin ito at dumating sa puntong iyon, baka kaya mong panatilihin ang evil eye sa ilalim ng kontrol mo. Pagkatapos ng mga pangyayari ay natulog na silang lahat. Habang ang lahat ay mahimbing na natutulog, ay nagising si Gigi upang magbanyo ito. Agad namang napansin ni Okaro na wala sa tabi niya si Gigi, kaya tumayo ito upang hanapin. Nakita niya na papasok ito ng CR, at sinamahan niya ito. Nang matapos na si Gigi ay sinabihan siya ni Okaron na maghugas ng kamay gamit ang mainit na tubig. Tinignan muna ni Okaron kung mainit nga ang tubig, at nang masiguro na niya ito ay hinayaan na niya si Gigi. Nagising naman si Momo sa kanila, at kinamusta niya ang dalawa kung okay lamang ang lahat. Nang makampante na si Momo ay agad na bumalik ito upang matulog habang ang dalawa ay naglakad na pabalik sa kanilang silid. Bigla namang napansin ni Okaro na isa sa mga cardboard ay nawawala, at agad niyang sinabihan si Gigi na lumayo dito dahil baka mahamugan siya. Sinabi ni Gigi, nakasalanan ko tong lahat, pasensya na. Sinambit ni Okaron na pakiusap, huwag kang humingi ng tawad. Sama-sama tayo sa lahat ng to. Inaayos na ni Okaron ang butas ng pader habang sinasabi nito na noong sinumpa ako ni Turbo Granny, gumawa ako ng malaking problema kina Miss Ayase at sa iba, pero sinikap nilang tiyakin na maalagaan ako. Pinangako ko sa sarili kong babayaran ko ang mga gastusin nila at sa mga damit, at iba pa, kaya nag-deliver ako ng mga dyaryo upang kumita at ibigay ang pera sa kanya, pero pagkatapos, ipinakita ang nakaraan ni Okaron kung saan inaabot niya ang pera kay Seiko. Sinabi ni Seiko na bakit ka nagbibigay ng pera sa mga kapalit ng itinulong namin sayo, Mangmang. Kung pakiramdam mo'y may utang na loob ka sa akin, dahil inalagaan kita, maari mong suklian iyon sa pamamagitan ng pagtulong sa iba na nangangailangan, yan ang tunay na ibig sabihin ng pagiging magkakasama sa lahat ng ito. Natuwa si Gigi sa nalaman niya tungkol kay Seiko, habang sinabi ni Okaron na sana kaya ko ring sabihin ang mga ganong bagay, pero sa kaso ko, baka magmukha lang akong nagpapanggap na astig, pero gusto kong maging mas astig kahit kaunti, para maging katulad ko siya. Makalipas ang ilang oras ay umaga na, at nagising na si Shiratori. Sinabihan ni Shiratori si Momo na wala kang kakayahan sa paghawak ng krisis. Bumangon na si Aira at naglinis ito ng mukha, at pagkatapos ay handa na ang kanilang almusal. Sabay-sabay silang kumakain sa iisang lamesa, habang napansin ni Shiratori na ubos na ang pagkain ni Okaron at inalok niya ito na bigyan ulit ng pagkain. Sinabi naman ni Seiko kay Gigi na ituon mo ang iyong lakas sa punto sa ilalim ng laman ng iyong pusod, panatilihing tuwid ang iyong likod, ipalabas ang iyong chi sa lahat ng oras. Humingi ng pagkain si Momo kay Shiratori, habang sinabihan siya nito na kumuha ka ng mag-isa. Nagalit si Momo at sinambit na masyado kang matulungin pagdating kay Okaron, bruho ka, habang sinaad ni Shiratori na syempre oo. Pagkatapos nilang kumain ay naghanda na sina Momo, Okaron at Shiratori upang pumasok sa eskwelahan.
Masayang nagpaalam si Gigi sa tatlo, habang tinanong ni Shiratori si Okaron na kung wala itong nakalimutang bagay, at kung handa ba ito sa kanyang lesson sa eskwelahan. Sinabi ni Okaron na oo, habang sumasakit naman ang tiyan ni Momo. Sinambit ni Momo na baka may lagnat ako dahil sa sobrang lamig sa bahay, habang sinaad ni Shiratori na natutulog ka habang nakalabas ang iyong tiyan. Nagalit si Momo at sinabi na dapat kinumutan mo ako. Sinambit ni Shiratori kay Okaron na si Momo ay napakalikot kong matulog at ginagamit niya ang lotion ko nang walang paalam. Sinabi ni Momo na tumigil ka. Sinabihan mo ako na maaari kong gamitin yun. Ikaw ang ingay naman ng pagkikiskis ng mga ngipin mo, habang sinaad ni Shiratori na tumigil ka na may matabang mukha. Napakasinungaling mo talaga. Makalipas ang ilang oras ay kasama na ni Momo ang kanyang dalawang kaklase at sinambit sa kanila na nakapagdesisyon na ako. Hahanap ako ng part-time job. Sinabi ni Miko na bakit mo naman naisip yan, habang sinaad ni Momo na kailangan kong ipayos ang bahay namin. Sinambit ni Miko na bakit hindi na lang bagong cellphone, habang sinabi ni Momo na hindi ko naman kailangan yan. Ngayon, ang kailangan ko ay maayos na tirahan na magpapainit sa akin. Tinanong ni Miko na ganun ba talaga kalamag sa inyong bahay, habang sinabi ni Momo na mas malamig pa ito sa breast ng patay na mangkukulam. Sinambit ng blonde ang buhok na hindi ba sinabi ni Ririna na ang kanyang trabaho ay nangangailangan ng katulong. Sinabi ni Miko na oo at ito ay isang restaurant diba. Sinaad ni Momo na totoo ba? Pakiusap sabihan niyo siya na magtatrabaho ako ng maigi. Sinambit ni Miko na Momo, hindi ka nagtatagal sa mga part-time jobs. Lagi mo nalang inaaway ang mga kasamahan at mga boss mo. Sinabi ni Momo na dahil hindi ko gusto ang hindi patas na pagtingin, habang napahanga naman ang blonde ang buhok sa kanya. Sinaad ni Miko na mahirap para sa isang tao na irekomende ka para sa trabaho kung iniisip nila na titigil ka lang agad. Sinabi ni Momo na hindi. Naging mature na ako at hindi ko na puproblemahin ang mga maliliit na bagay. Sinabi ni Miko na narinig mo ba yon, Miss Kay, habang sinambit ni Kay, narinig ko yan Miss Me. Pagkatapos nilang mag-usap ay pinuntahan ni Miko at Kay si Okaron. Sinabi ni Miko na Okaron. Sinabi sa amin ni Momo na mayroon siyang part-time job ngayong araw, kaya pwede ka nang umuwi nang hindi siya kasama. Sinaad ni Okaron na naiintindihan ko, habang itinulak siya ng dalawa at sinabi na dahil dyan, sumama ka sa amin. Ayaw namang sumama ni Okaron sa kanila, habang pinilit nila na isama si Okaron. Sila ay nasa labas na ng syudad at sinasabi ni Okaron na hindi ako nakikipag-date. Sinabi ni Miko na iinom lang tayo ng tsawa, habang sinambit ni Okaron na hindi na ba yon isang date. Sinambit ni Miko na kung sina Momo at Gigi ay iinom ng tsawa ng magkasama, ay ibig sabihin na nag-date na sila. Sinabi ni Okaron na hindi yun ganun, habang nagalit ang dalawa sa kanya at sinaad na kung ganun ano ang kaibahan nito. Nakarating na ang tatlo sa lokasyon, habang sinabi ni Okaron na hindi ako iinom ng tsawa kahit isang patak lang. Pinilit ng dalawa na ipasok si Okaron sa restaurant, at nang makarating na sila ay nakita nila si Momo na nakapang-uniforme na katulong. Labis namang nahiya si Momo nang makita niya si Okaron, habang hindi naman inasahan ni Okaron na makikita niya ng ganon si Ayase. Kinausap ng kasama ni Momo ang tatlo at sinabi na maraming salamat sa inyong pagdalo mga master, ilan kayo sa inyong grupo. Sinambit ni Kay na tatlo kami, habang sinabihan ni Miko si Momo na maid lady, pagsilbihan mo siya. Sinabi ni Momo na salamat, dito po kayo. Habang sinambit ni Miko na itong maid lady ay may masamang ugali. Agad na pinagsabihan si Momo na maging mabait at ayusin ang kanyang pagsasalita. Sinabi ni Momo kay Okaron na maligayang pagdating sa aming establishmento, ikaw na basurang tao. Sinambit ng kasama ni Momo na paano mo yan nasasabi, Miss Ayase, dapat mong sabihin na maraming salamat sa pagdalo. Sinabi ni Momo na pasensya na, nadulas ako. Ang tatlo ay umupo na, habang tinanong ni Momo kung ano ang bibilhin nila. Sinabi ni Miko na gusto ko ng purong apple juice, habang sinaad ni Kay na gusto ko ng tsaa. Sinaad ni Miko na wala kang gusto di ba Okaron, habang sinabi ng ating bida na meron. Nag-effort si Miss Ayase kaya kailangan kong mag-order.
Sinabi ni Miko, na di ba sinabi mo kanina na ayaw mo ng kahit ano, sira ulo ka. Ginawa na ni Momo ang kanilang order sa kanilang harapan at sinasabi ng paulit-ulit na gagawin ko itong masarap at malasa. Sinabi ni Miko, na hindi yata mukhang masarap, ikaw na masungit. Maglagay ka ng pagmamahal dito. Nang matapos na si Momo ay sinabi ni Miko, na kaya mo yan kung magpo-focus ka. Sa susunod, sabihin mo mula sa tiyan. Sinambit ni Momo, napapatay ata ako, ang iyong payo ay pinahahalagahan ko. Sinabi ng kasama ni Momo, na para mas mapasarap ito, ay gumawa kayo ng hugis puso sa inyong dibdib at gawin ang Momo Beam. Tayong lahat, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Momo Beam. Dito na natatapos ang chapter 53 at 54 ng Dandadan. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.